Hot weather alert mga kapuso, halos 40 lugar dito po sa bansa ang makararanas ng matinding init at alinsangan ngayong Miyerkules. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa danger level na 46 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan at Apari, Cagayan. 45 degrees Celsius naman sa Lawag, Ilocos Norte at Tuguegarao, Cagayan. Posible namang umabot sa 44 degrees Celsius sa ilan pang bahagi ng Luzon kasama ang Iloilo City. 43 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union, Etxague, Isabela, Kasiguran, Aurora, Olongapo City, Camiling, Tarlac at sa Coron at Puyo, Palawan. 42 degrees Celsius naman sa ilan pang bayan at syudad sa bansa. Dito naman po sa Metro Manila, posibleng umabot sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Pasay at Quezon City. Under extreme caution level yan. Ibig sabihin, mataas din po ang banta ng heat cramps, heat exhaustion o kaya heat stroke. Nagliyab ang isang dump truck sa bahagi ng Katipunan Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Ayon sa ulat ng Super Radio DZBB, nasunog ang ilalim na bahagi ng truck. Rumisponde naman ang mga tauhan ng Quezon City Bureau of Fire Protection at mabilis na naapula ang apoy. Nagdulot yan ng mabigat na pagdaloy ng trapiko sa lugar. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa sanhi ng apoy. Wednesday latest na mga mare at pare. Excited na si Sparkle actress Andrea Torres para sa kanyang pagbabalik GMA Afternoon Prime. In character si Andrea, suot ang kanyang magtatahong outfit habang nasa photoshoot ng upcoming Kapuso series na Akusada. Chika ni Andrea sa inyong kumare, mas nakarelate daw siya sa karakter na si Carol matapos makasama ang mga magtatahong sa isang fishing village sa Cavite. Looking forward din daw siya sa kanyang gagawing underwater scenes. Bukod kay Andrea, bibida rin sa serye sina Sparkle stars Benjamin Alves at Lian Valentin. Kaabang-abang din daw ang eksena ni na Andrea at Lian. Bakit kaya? First day namin together, nasa bunutan na po ako. Oo. At yung sa bunot niya, hindi lang basta isa ha. Talagang routine po siya. So far, so good yung chemistry namin together sa pag-artist, sa mga scenes namin kasama si Ben. Talagang nagja-jive kami lahat. Biglang pumasok ang dalawang lalaking yan sa isang coffee shop sa Caloocan hating gabi nitong Lunes. Nilapitan nila ang isang mesa na may dalawang customer. Ang isa sa mga pumasok na lalaki agad bumunot ng submachine gun. Kinuha nila ang mga gamit ng mga biktima. Lumabas agad ang isa sa kanila, ang may hawak ng armas na naiwan sa coffee shop, nilapitan ng mga nasa cashier at kinuha ang lagpas 2,000 pisong kita. Kinuha niya rin pati ang suot na kwintas ng isang customer. Naaresto kalaunan ng dalawang suspect sa tulong ng mga nagpapatrolya ng pulis sa lugar. Sinusubukan pa rin kunan ng pahayag ng GMA Integrated News ang mga naaresto. Iniimbestigahan ng Department of Information and Communications Technology ang ipinasarang tanggapan sa Cebu City na sangkot umano sa love scam. Natukoy ang operasyon ng tanggapan dahil sa nag-viral na post ng isang content creator. Balitang hatid ni Mariz Umali. Mga computer at gadget na lang ang tumampad sa pulisya at iba pang ahensya ng gobyerno nang pasukin nila ang isang gusali sa Cebu City. Wala na silang naabutan na nagtatrabaho roon. Pinasara na rin nila ang opisinang ito na ginagamit umano sa love scam. Napagalaman ng mga pulis na nirentahan lang ang isang area sa second floor ng building at pinasublease pa ito sa nagmamanage ng umano'y scam hub. Nakausap ni Cebu City Police Chief Police Colonel Enrico Figueroa ang babaeng nagpa-sublease ng lugar. Pero kakausapin pa raw niya ang kanilang abogado. Aware daw po sila and nireport daw po nila sa authority. Yun ang iimbestigahan po natin kung totoo po na nireport nila sa authority. Dahil hintay po muna nating mag-viral bago na i-report. Tinutukoy ni Figueroa na nag-viral ay ang expose na isang content creator kung saan makikita at maririnig ang sinasabing panloloko ng mga empleyado sa umano'y love scam hub na mga dayuhan daw ang binibiktima. Love scam na ina-allege nga dito na yun ang kanilang activity, but on our investigation, sabi nga ng mga kapitbahay nila, ito daw eh medyo nagdududa sila noong umpisa pa lang dahil hindi nga siya normal dahil maingay daw dito sa loob.
Nakaalarma raw ito ayon sa Department of Information and Communications Technology. I think in the video, what they caught was they were scamming persons in South Africa. So these are scam hubs, and apparently they have a financier. Iniimbestigahan na raw nila ito at hinihingan na rin ng tulong pati mga scam buster. That's why I'm reaching out. I'm directly reaching out through your platforms to these scam busters that they can cooperate now with CICC and the ICT. And now we can actively pursue these scam hubs and put a stop to them. Pinoproseso pa ng mga otoridad ang pagkuha ng cyber warrant para mabuksan ang mga gadget na pinaniniwalaang ginamit sa operasyon. Pinadalhan na rin ng show cause order ang mga nangangasiwa ng building at ang nangupahan na nagpa-sublease sa nag-ooperate ng umano'y scam hub. Nakuha na natin yung listahan ng lahat ng mga empleyadong nagtatrabaho dito. Kaya sila ay binibigyan namin ng pagkakataon na linisin ang kanilang pangalan. Kung sila ay walang kinalaman. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inihahanda na ng Department of Justice ang paghiling sa Interpol o International Criminal Police Organization na maglabas ng red notice laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon sa DOJ, inaayos na nila ang mga dokumentong kailangan para rito. May mga pinag-aaralan din daw silang iba pang hakbang para mapauwi sa Pilipinas si Roque. Tinawag naman itong panggigipit ni Roque. Anya, wala naman daw magagawa ang pamahalaan para mapauwi siya dahil may nakabindin pa siyang asylum request sa the Netherlands. Nitong May 15, naglabas ang Angeles, Pampanga Regional Trial Court ng warrant of arrest laban kay Roque at halos 50 iba pa para sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa Lucky South 99 Pogo. Dati nang itinanggi ni Roque na naging legal counsel siya ng nasabing Pogo. Kahit ano pang kunin yung red notice alert dyan, manigas kayo, hindi nyo ako makukuha habang nakabindin itong asylum nito dito sa Netherlands. At siyempre, dahil walang kakwenta-kwenta yung resolution laban sa akin na nagsampa ng kaso na non-bailable, siguradong magagrant po yan. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Inireklamo ang isang rider sa Oton, Iloilo matapos ang tangkang panggagahasa umano sa naging pasahero. Cecil, anong sabi ng rider? Rafi, nahulog umuno kasi ang loob ng rider sa biktima dahil sa kanyang kabutihan. Kwento ng 19 na taong gulang na biktima, kinontrata niya ang rider para ihatid siya pauwi nitong linggo ng gabi. Pangalawang beses na raw niyang kinontrata ang rider. Habang bumabiyahe, nagulat daw siya nang biglang nag-iba ng ruta ang rider. Nang makarating sila sa isang damuhan sa bayan, doon na raw nangyari ang tangkang panggagahasa. Ayon sa biktima, nakaligtas siya nang tulungan siya ng isa pang rider na dumaan doon. Nakatakas naman ang inireklamong rider. Nai-report na ang nangyari sa pulisya. Ayon sa biktima, matapos ang insidente ay nagchat-chat pa rin sa kanya ang rider na humingi ng paumanhin sa nagawa. Paliwanag ng rider, nahulog daw ang loob nito sa kanya at sa kabila nito, desidido naman ang biktima na sampahan ng reklamo ang rider. Nasabat ang milyon-milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isang buy-bust operation sa Lapu-Lapu dito sa Cebu. Ayon sa pulisya, Enero pa lang ay minaman-manan na nila ang 50 anyos na babaeng sospek na supplier umano ng iligal na droga sa Lapu-Lapu City, Mandawi City at Cebu City. Nagpalipat-lipat daw ng bahay ang sospek bago maaresto sa kanilang operasyon nitong Lunes. Nakumpiska ang suspected illegal drugs sa Chinese tea bags na may timbang na 5 kilo at pinaniniwala ang may street value na 34 na milyong piso. Giit ng arestadong sospek, wala siyang alam tungkol sa iligal na droga at negosyante lang siya. Iniimbestigahan pa ito ng pulisya. Mga mare at pare, may touching poem si Kapuso actor at proud father Tom Rodriguez para sa kanyang anak.
Sa Instagram post ni Tom, makikita ang kanyang anak na lalaki na si Corbin habang nasa couch at inaabot ang blinds ng bintana. Sa caption nakasulat ang isang tula na tungkol sa love at first sight na inaalay niya sa kanyang anak. Ikinatawa naman yan ng netizens na nag-request pa ng face reveal ni Corbin. November last year nang i-reveal ni Tom ang kanyang anak na nooy 4 months old. Hindi raw palalagpasin ni Pangulong Bongbong Marcos sa anumang paraan ng pambabastos sa sovereignty ng Pilipinas. Sinabi yan ng Pangulo kahapon kung kailan kinumpirma rin ng Philippine Coast Guard ang pagpasok ng 2 research ship ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Balitang hatid ni Chino Gaston. Gamit ang dark vessel detection technology ng Canada, naalerto ang Philippine Coast Guard sa pagpasok ng 2 research ship ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Una rito ang Shanliang Hong 302, isang 100-meter research ship na may remotely operated vehicle pang survey ng ilalim ng dagat. Huli itong namataan alas 10 ng umaga, 180 nautical miles mula Rizal, Palawan. Ang pangalawang research ship, ang Tansuo Erhao, nasa 132 nautical miles naman mula Burgos, Ilocos Norte. Agad nagpalipad ng mga eroplano ang PCG para tingnan at bantayan ang mga Chinese ship. The Coast Guard aircraft also challenged this Chinese research vessels, and as what we always expect, they never responded to our radio challenge. Bago nito, isa pang research ship, ang Zongshan Dasui, ang patawid-tawid sa Balintang Channel mula March 31 sa North Luzon. Pero nakabalik na sa Guangdong Province sa China. Ayon sa ilang eksperto, iligal ang pagpasok ng mga research ship ng ibang bansa sa EEZ ng Pilipinas na walang pahintulot. Kumbinsido rin ang PCG na kahit para sa scientific research ang kinukuhang datos ng mga research ship, tiyak na gagamitin din ito ng militar ng China. There's also an element here of what we call Chinese gray zone operation. No? So the Chinese are showing to us we have the resources, capability to conduct surveys and exploration in your exclusive economic zone, but you cannot do it to us. So China is impressing upon us, we are a great power, don't mess with us. Ang presence ng Chinese research vessel without our consent, without our permission, could be a violation of international law, in particular Part 13 of UNCLOS. Sinusubukan naming hinga ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Sa ika-127 anibersaryo ng Philippine Navy, muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagprotekta sa soberenya ng Pilipinas. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements in accordance with international law. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng hukbong dagat ng bansa sa gitna ng mga agresibo at mapanghamong aksyon ng China sa rehiyon. Patuloy daw na susunod sa international law ang Pilipinas at makikipagtulungan sa ibang bansa para sa pagpapanatili ng kapayapaan. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News.